Dakuin ho natin si Batorni. O eto si Batorni. Nung panahon no, nagigil kay Trillanes, mga kababayan, eto po yung mismo, naku, favorite nyo tong linya ni Bato na to. No? Sabi ni Ebenezer Aquino, yes, yan ang gusto kong mangyari. Manlaban ka, Bato. Hindi. Sa mga naririnig ko ho, mga speech ni Bato, sa mga press conference ni Bato de la Rosa, mga kababayan, hindi ho susuko ng buhay to. No? Hindi ho susuko ng buhay to, mga bossing. Tingin ko talagang hanggang sa huli, baka tingin ko dito, manlalaban talaga eh. Oh. Ayaw eh. Hindi niya nirerespeto lahat ho. No? Hanggang sa umabot sa punto na si Bato de la Rosa sabi, come on, Mick Madi! Pakinggan niyo ho ito, yung hamon niya o yung pagkakasabi niya ng Mick Madi. Oh. I love my apo very much. Apo's lalaki. Hindi. Ito pala muna yan. Arrest warrant. Trillanes earlier. Senator Bato de la Rosa dares former Senator Antonio Trillanes IV to personally handcuff him should the International Criminal Court begin issuing arrest warrants. Trillanes earlier claimed that ICC probers are expected to issue by June or July an arrest warrant. Yun na nga yun nangyari, di ba? Kay dating Pangulong Duterte. June 11, ha? First First batch yun. Ngayon, medyo nginig ang itlog nito si Bato de la Rosa kasi meron pang second batch. At nasa second batch na tinutukoy, mga kababayan, si Tobats, si Bungo. No? Ang vice-presidente nandoon sa kahuli-hulihan. Kasama pala doon sa second batch na tinutukoy, yung mga kapulisan. Yung mga kapulisan, mga bossing. Sabi ni Bato, may kinakausap na ang mga ICC. Kinakausap na yung March 11, di ba? Mas mas maaga pa. May kinakausap yung ICC, mga pulis, pinipilit na kalabanin ako o tumestigo laban sa akin. Di niya alam. Kumbaga, yung palang mga pulis ang lumapit doon sa ICC para makipagtulungan na. Para hindi sila masyadong madiin. Di ba? Go! Against former President Rodrigo Duterte and others accused of rights violations during the previous administration's brutal war on drugs. Former police chief turned politician De La Rosa was the chief implementer of Duterte's anti-drug war campaign. He is among those mentioned in the Crimes Against Humanity complaint before the ICC. Tapos pag nakita mo sa si Bato de la Rosa, sa formation nila, nagsasalita ang dating Pangulo, gaganon. Gumaganon pa, talagang halata na kapag pumunta sa kanya o natutok sa kanya yung camera, magpapasikat. Kasi yung isang pulis niya daw, lawsi. Diba? Tatamad-tamad daw ho. Sabi ni Jorge Edralin, paranoid na prof. Paranoid na. Mark, kaya hindi yan maglalaban. Pwede pa Pwede pa daga yan na magtatago. Naku. Sabi naman ni Chis Escudero, hanggang sa makakaya ng legal na pamamaraan, bibigyan niya ng proteksyon itong si Bato de la Rosa laban o kontra sa ICC. Go ahead, make my day! Ayun doon po nag-ugat, mga kababayan, yung go ahead, Mick Madi ni Bato de la Rosa. Ngayon, alam nyo na kung ano ang ibig sabihin nung Mick Madi. Go ahead, make my day nga daw. Sabi po niya yan kay dating Senador Trillanes. Trillanes! Sabihan mo! Sige ka lang, gak dyan ang ICC. Galit na galit. Parehas mo yung mga DDS Yung mga DDS sinasabihan din ako, Mark Ramos, ikaw ngak-ngak ka ng ngak-ngak na may ICC. Ayun po, March 11, inaresto ang dating Pangulong Duterte. Iyakan po ang mga DDS. Matatakot niyan si Bato pag ICC ang pinag-uusapan. Totoo yan. Jerry Arcala. Pwede ba request kay PNP Chief Torre isama si Trillanes pagdamputi si Bato para matupad yung wish? Na siya ang magposas kay Bato,
Tignan natin mga itsura ng mga DDS kapag umabot na sa punto na ganun. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ayan! Dating Senador Trillanes, gusto namin makakuha ang iyong panig ha kapag ka umabot na sa punto na isi-serve na ang warrant of arrest dito kay Bato de la Rosa. Ikaw yung mag-serve. O, sabi naman niya di ba? Mismo magmura Tapos si Trillanes yung nagbabasa ng Miranda rights. So ano? Maganda yun sa akin. I leave my faith to God. Ano sabihin ni Lord, na hanggang dyan ka lang, makukulong ka na, wala akong magawa. Basta ako, I cannot be remiss of my duty as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Trabaho ko po yan. Sige, ito pa, isa pa Ako sa mga apo ko. I love my apo. Malungkot na, mapapalayo doon sa mga apo. Ba't ko lang makulong, mapalayo ako sa mga apo ko. I love my apo very much. Apos lalaki sila na wala silang apo, wala silang lolo. I love na love pa naman ako ng mga apo ko. Well, Ano na yun? Mukhang ganun ang kapupuntahan ang sasapitin ni Bato de la Rosa. Tobats, alalahanin mo yung una, yung naunang inaresto. Lakas ng kapangyarihan nun. Dating Pangulo yun. Ikaw naman, senador ka ngayon. Tingnan natin kung kayanin nung pwersa ni Bato de la Rosa. Di ba? Sabi nung ICC, sabi ni General Torre, yung inaresto ko dati, dating Pangulong Duterte, dating Pangulo, ikaw, senador ka lang. Di ba? Mas easy ho, mga kababayan. Kaya lang baka na naman biglang etong si Tobats, mga bossing, bigla na naman pong mamundok. Mapunta na naman po sa bundok, kahit na po hindi kampanyahan, doon na naman po mangampanya. Ano? Tuloy. hanap sila ng ebidensya kung anong gusto nila. I'm ready to face Ready naman pala No? Walang kinatatakutan. Ready na si Bato de la Rosa na harapin ang ICC. Naalala nyo ang dating Pangulong Duterte? Doon sa Hong Kong? Anong sabi? Sipain ko pa yung ICC na yan. Ayun, sinipa siya. Papuntang ICC. Ano? Eto, ready. anytime, anywhere. Who am I to cooperate with him? I am a Filipino citizen. Sunod-sunod ako sa gobyerno natin kung anong gusto. Trillanes is a great destabilizer. He just want to destabilize the relationship between the Marcoses and the Dutertes. Dati yan. No, yan ang iniisip natin. Pero ngayon, nakikita natin, mga bossing, mas kapanipaniwala po sa ang dating Senador Trillanes kesa dito sa mga Duterte. Nakita naman po natin kung sino po ang mga nauna para sirain po yung pagsasamahan ng Marcos at Duterte. Di ba sa kanila? Dahil sa pilit nila ang gustong maagaw agad yung posisyon kay Pangulong Bongbong Marcos, ayun, nagtayo ng entablado, sumigaw ng bangag ang ating Pangulo at kung ano-ano pa pong mga panira sa ating Pangulo. Ang ending, ayun, karma silang lahat. Di ba? Karma silang lahat. Pati po yung mga vlogger nila, nag-aaway-aaway na sa mga vlogger nila, may mga team Alpotera, team Hanilet pa. No? Yung iba naman sa kanila, tungkol naman doon sa pinag-aawayan. Ang pinag-aawayan naman, yung mga nakawan daw doon sa sa pondo nila. Nung pa-EDSA. Beruin nyo, mga agenda lang talaga, mga pera. Gusto lang niya ma-destabilize para mag-aaway. Ang ating Malacayan, challenge ko to make their official stand publicly. Para pag magsalita ng Pangulo, tapos na. Isa siyang presidente na may isang salita. The president is Yun pala ang presidenteng may isang salita. Bakit ngayon, hanggang ngayon, ay sinasabi nyo na si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpakulong o nagpa-ICC diyan kay dating Pangulong Duterte at sayo? Sinabi ng Pangulo, mga kababayan, hindi sila makikialam. Hindi sila, kumbaga, sagigilid lang sila. Di ba? Ganun naman talaga ang ginawa ng gobyerno natin. Kaya lang ang ICC,
nakipag-ugnayan sa Interpol. Kaya po, ayun, nadala ang dating Pangulong Duterte. No few words, true to his word. Naniwala pa rin ako sa salita ng Pangulo sa akin. Hindi na. Mas naniwala ako sa Pangulo kaysa sa ibang tao. Thank you, Mr. Ngayon, hindi mo na pinapaniwalaan kasi nakuha pa din si dating Pangulong Duterte. Mahina din ho kasi yung kampo nila. Mahihina din po yung kampo nila. Kung malakas ho yan, kung magagaling ho yan, ako. Hanggang ngayon po siguro yung mama, yung dating Pangulo nandyan, nagtatayo pa din ng entablado para sumigaw na merong bangag na presidente ang Pilipinas. Mahina ayun, nakakuha ho, mga kababayan. Anyway, mga Boss Chief Amo Sir, 800 viewers, ano po, yung iba sa replay na lang manood, no? Maraming salamat po sa pagpunta ninyo dito sa ating channel at huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, and mag-share. Muli po, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.